Pilipinas, ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng magandang umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong April 25, 2025, thank God it's Friday. At kumusta yung mga kababayan natin na sa ngayon ay yung iba nasa kalsada, yung iba papasok sa kanilang mga trabaho at yung iba naman wala, chill lang kasi Friday na. At yung iba, excited na umuwi. Papasok pa lang, excited na umuwi. Pero ngayon po ay Friday, pero bagamat Friday, marami po tayong mga pag-uusapan dito sa ating programa. May mga makakausap tayo mamaya. At kumusta naman yung mga nakatutok sa ating mga social media accounts sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel. Kumusta ang mga troll? Napakaraming mga troll kanina nga po nabanggit ni Senator Francis Tolentino itong troll farm sa interview natin ng programang 2x2, yung mga keyboard warrior, mga nakakaloka troll farm na ginagamit at sinasabi na yung tinatarget ay yung mga politiko, yung mga anti-China, yung mga tumutulig sa China, yung mga pinupuna ang mga ginagawa nilang mali. Mukhang sila ang mga tinitira, pinupuntirya. At kasama na nga sa mga nabibiktima ng mga si Senator Tolentino. At malaki pala ang sahod ng mga ito. Nakakaloka. Mukhang mas mataas pa ang sahod sa atin. May sweldo na, may sahod pa. Ang dami at may bonus pa raw kapag yun pong itong mga troll na to nakapagpa-viral. Kaya kung mapapansin ninyo, lalo na sa mga active sa social media, may mga post na clickbait. Diba? Iba yung nakalagay dun sa tinatawag na, may tawag dyan yung makikita mo muna, yung nakabungad na may tawag sa YouTube, sorry, nakalimutan ko pero mamaya pag na-recall natin So yun yung una mong makikita. Ano nga tawag doon, Kuya Het? Thumbnail. Ayan, yung thumbnail na tinatawag. Pang clickbait kasi yun matatawag yung attention mo, pero pag kinlik mo, iba yung content. At minsan, mali-mali pa yung detalye, kaya mag-iingat tayo sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Minus Lakay Mayor Deo Macalma, baka kami po ang inyong makakasama, hindi po ako nag-iisa. Andito na ang ating makakasama. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. At siyempre, magandang umaga sa ating mga kabayan. Ito po si Raymond Dadpaas. Kala ko tapos na yung mga transaksyon ni Mayor kahapon. Hindi pa pala sabi sa'yo, Lakay Raymond Kaya anyway, huwag ko kayong mag-alala. Lahat ng ating pag-uusapan dito may authority. Actually, Mayor, kadadaan lang ni Mayor Lakay Raymond, nakita mo ba? Nakapang-congressman, hindi siya mayor ngayon Pang-congressman Parang pwede. malaki yung pork barrel, di ba? Lone District din naman ang Star City. Wala ring pork barrel yan si Mayor Di pa Lakay. tapos yung ANCOM hanggang bukas po. Matraffic pa rin ba, Lakay Raymond? Hindi naman, pero medyo nakapwesto na sila Ang aaga nila. Pero umabot ka pa rin Siyempre. Iba talaga ang lakas sa'yo ng Tita Malu. Hindi, yan lang ako sa Gedli sa Makati. Kaya mahabol ako dito. Anyway, kaya pala nakahabol ka. Good morning sa ating mga kababayan. At narinig ko nga yung interview kanina kay ni Senator Tolentino. Yun yung kung siguro kung mas mahaba pa yung hearing kahapon,
mas marami pa siyang, dami niyang hawak na... Ay, oo, kasi nandun ka lang kay Raymond. Ang dami niyang hawak na dokumento. Pero doon sa una, yun yung pinatunayan ngayon, yung binabanggit niya na isang kumpanyang yun. Na 900, pinakita yun, napakalaking cheque, di ba? Sabi yung TV natin. Ay, di ba to? Yun yung cheque. Ayun yung... Ito yata, yun yung malaki na nasa meron gilid. yung solong malaki dyan eh. Meron video dyan eh, yung solo na malaki. Ipakita natin para visible yung nakalagay. Ito ba yung sinasabi la kay Raymond na sa galing mismo sa kanila yung cheque? Chinese Embassy, Embassy mismo? Well, hindi yan yung cheque, ano na lang yan, para lang ma-emphasize. Itong checking ito, inisyo ng Chinese Embassy papunta doon sa kumpanya. Doon sa dito sa naggaano ng troll farm. Oo, yung kanilang kontrata. 'Di ba doon sa kanilang kontrata kasi, tignan ko lang yung record ko dito kahapon. Sige la kay Raymond kasi nandun ka eh. Baka sabihin naman nila yung kumpanyang kanilang inisyuhan. Teka. Ito yun kahapon yun yung makikita nyo yung 930,000 sweldo isang buwan. Isang buwan yun. Isang buwan lang yun? Well, hindi naman para sa isang tao lang. Pero under doon sa kumpanyang yun, ay yun yung kanilang binabanggit na ito yung Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Ito yung nandyan lang sa may Makati. Napirmahan yung kanilang kontrata noong 2023. Yung 2023 pa. Oo, yung kontrata between the Chinese Embassy at saka itong Infinitus. And ongoing pa, sabi ni Senator Tolentino, di ba? Hanggang ngayon, existing yung contract. Pa. Hindi ko lang alam kung as of today, as we speak, nandiyan pa. Baka nagpalit na ng pangalan o ano man. Incidentally, yung pinangalan ng may-ari ng Infinitus na yan, nakasama ng isa nating kaibigan sa China last year. Para sa isang media exposure kuno doon sa Beijing. Yan, kasama niya. At ang sabi daw hindi naman daw keyboard warrior. Sila daw yung event organizer. Kapag merong mga event ang Chinese Embassy, sila yung nag-organize, di ba? Kasi halimbawa yung mga may yung Chinese New Year, di ba? Minsan nag-ano sila sa isang hotel, sila daw yung nag-organize, ng mga not event. necessarily na keyboard warrior. Pero doon sa kontrata, kitang-kita. Keyboard warrior. Nakalagay doon, pakibalik yung kontrata, kanina yung pakibalik yung kontrata, yung contract pakita natin ng RHTV. Yan, ito. Keyboard warriors. Keyboard warriors. At saka doon sa report nila, makikita mo talaga na ipinagmamalaki nila yung kanilang performance na we have created so may parang performance report ito? May audit report. Ang galing very talagang, organized talaga. Parang it's really employment ito at mayroon pang audit report. Parang I think 10 yata yung keyboard warrior, may team leader na isa, so 11. Okay. Pero itong bawat isa, halimbawa, isa ka doon sa 10, multiple accounts. Multiple accounts. Kasi yan para kang nag-i-spam sa mga So, yun nga pinangalanan si nandiyan dito sa report, si Congressman Ace Barbers. Kaya pala kinawawa siya ng, 'di ba, yung sabi niya na magsalita siya against China. Kinawawa siya Kasi troll pala lahat yun. Na pinalabas pa na may kapatid daw siya na nahulian ng shabu sa isang puerto na sinasabi nagkaroon daw ng media blackout. Pero lahat naman ng agency na ating, at saka sa panahon ngayon, hindi mo na pwedeng itago yung mga ganyan kung talagang kahit nga 1 gramo lang, kung Barbers nga yung apelyido ay talagang lalabas, wala, negative. Yun pala yun. Na sunod-sunod yung tapos yung nag-tricom sila o nag-quadcom basta mabanggit against China, bugbog sila. Talagang inuulan. Di ba? Sabi ni Senator Tolentino nung napirmahan yung Philippine Maritime Zones Law nung November of 2024, ayon na
Sa binakbakan na siya ng binakbakan. Nagsimula na yung yung parang kahit anong sabihin ni Santol, wala siyang ano baliktad lahat. Lalo na nung diniinan niya tungkol sa China. Dahil ito yung binabanggit before na 'di ba may term na supposedly balimbing, 'di ba, na Balimbing, Duterte balimbing. dati. Ngayon Marcos. Pero 'yun ang paliwanag nga niya na hindi nga sila nagkasundo sa issue ng China. Hindi kaya nagkaroon ng ganitong kasi given naman na yung isang kampo tahimik against China. Yes, oo. 'Di ba? Tahimik against China. Ito gumawa si Senator Tol ng batas. Yan yung Philippine Maritime Zones Law. Ayaw ng China 'yun. Galit na galit sila doon. Kaya yun yung hindi naman siya tinigilan ng mga trolls. Yun lumabas na on record na yung mga ganong supposedly ay isa lang itong infinitus na ito doon sa napakaraming troll farm. At hindi lang dito sa Maynila, Elena, hindi lang dito sa Maynila. Halimbawa, sa Cebu. Meron din. Meron din. Ang salita, local din. Talaga? Yung local na dialect nila doon? Cebuano. Ito, ganon. So, pag Mindanao, ganon din. So, siyempre, kung ikaw na social media enthusiast na lagi kang nagbabasa ng mga messages sa nakikita mo, siyempre, akala mo, tao nga na nandiyan sa tabi mo. Oo, kasi mababasa mo yung... Pag nag-comment ka, ayun na. Doon na sila... ito ba mga troll na to ay sumasagot din kapag Ay, siyempre, base dun sa sumasagot records. din sila. And mostly naman kasi ang problema dyan is... pag meron ng nag-comment na isa, 'di ba, kung minsan diyan magagaling ang Pinoy. Akala mo kung sino pag nagsasalita sa social media, kahit na nung nag-aaral malapit siya sa broombox. Galing-galingan. Sa totoo lang kasi nakita natin na ang daming, kahit ako, marami akong mga kaibigan, sorry to say, kakilala, na kapag nagsalita sa social media, akala mo kung sinong may PhD, magaling sa constitutional law, magaling sa ekonomiya, talo pa niya yung mga nag-aral talaga ng nagpakadalubhasa. Pag nag-usap tungkol sa West Philippine Sea, mas magaling pa kay Commodore Tariel at kay Attorney J. Batong Bakal, Pero sa totoo lang, sabi ko, saan na kung yung ganon, di ba? Pero kung kausapin mo naman, napakaiksi ng dila. Hindi marunong magsalita. Marami hong ganyan sa social media. Social media. Yun ang mga, sabi nga ni Senator Tol, yun yung mga nabibiktima. Nakita, meron palang, di ba? Nabalitaan natin nung inaresto si dating Pangulong Duterte. Yes. Marami daw pulis na nag-resign. Marami daw sundalo nag-resign at mag-aalsa na laban sa gobyerno. May mga teacher na bumabanat sa gobyerno. May mga health workers. Yung pala galing dyan sa troll farm. Sa mga troll farm na yan. Kasi di ba nag-verify naman ng PNP, in fairness, ang sabi nila, merong mga naalis, pero hindi naman ganun kadami. Kung may nag-resign naman, problema pero na yung ang problema kasi ng iba, kinoconnect na agad nila na nag-resign dahil may problemang iba. Hindi naman talaga related doon sa... Matalino, Laka-Raymond. So magaling. Magaling. And kasi nga, siyempre, kung ikaw naman ang... Kahit ako, kahit tayo ang nakapagkontrata sa isang... ganong kagandang kontrata, abay gagalingan mo. Para ma-renew ka. Ang dali-dali ng trabaho, Laki-Raymond. Hindi ka umaalis ng bahay, hindi ka natutulog, lagi ka lang nasa computer, diba? Kaya nga keyboard warrior ang tawag. Ito yung mga nasa harap lang ng computer, ngawa lang ng ngawa doon, lahat ng issues. Well, number one, kailangan nilang i-project yung magandang image ng China. Yes. So, dapat yung West Philippine Sea, kanila yun, hindi atin. Yun ang masaklap. Ang problema, Pinoy ka, pero... Ang problema, Lakay, Pilipino sila. Yun na nga, masakit. Yun nga sinasabi ni Senator Tol na, in fairness sa kanya na, anong pakiramdam mo na Pinoy ka? Tas ginagawa tapos binibenta mo yung sarili mong bansa sa ibang bansa na nang aagaw ng teritoryo mo. Di ba? Pangalawa, yung mga kilalang leader natin, yan, simula kay Presidente. Di ba? Yung kaya nga nagkaroon ng pulburon issue Di ba? Related lahat dyan. Yes. Okay. Sorry to say, si Attorney Harry Roque ang itinuturo ni Pebbles Cunanan na nagpalabas daw sa Hong Kong. Yes. Anyway, so yung mga ganon. Then, lahat ng mga opisyal na nagsasalita against China, nagsalita si Speaker,
binakbakan. Nagsalita sila Senador JB, sina si Senate President Cheese. Inupakan din. Ayun, ito si Senator Tolentino, kinawawa din. So may pattern na rin talaga kay Raymond, ano? Nakikita mo na talaga na yung mga nagsasalita against China, na talagang yung mga trolls nakatutok sa ito si bumanat. Baka tayo bigla mamaya. Wala naman tayong problema doon. Kaya lang for the first time kasi, di ba alam naman natin before na meron, nababalita, may troll. Ito, pinatunayan ni Senator Tolentino may through resibo. the contract and the check na na-approve niya na meron talaga. Pero syempre, well and good para sa kung ikaw yung Chinese embassy at nakita mo na gano'n ang performance, siyempre very good, di ba? Yes. Very good. Kumbaga, worth yung investment, worth yung gastos. Ang masaklap on the part of the tayo na nabibiktima tayo ng yung mga ganong klase ng mga gagancho nila. Ginagancho tayo ng harap-harapan, tayo ibinibenta natin yung ating bansa sa isang dayuhang bansa na sumasakop sa ating mga teritoryo. Yun ho ang end result. Ang masaklap diyan, Elaine, nakikita nila na malaki ang maging epekto sa May election. Number one, ayaw daw nila na manalo yung mga nagsasalita against China na senador. Yun ang number one. Isa na si Senator Tolentino na nagsasalita. Very vocal siya. Kasi talaga siya dyan sa issue na yan. At pinaglalaban niya kasi dahil atin tong mga teritoryo na ito, lalo na yung West Philippine Sea. Kaya alam nyo na kung sino yung mga, wala akong babanggitin pangalan. Sa lahat ng re-election ni Senator or tumatakbong senador, at hindi man lang nyo naringgan ng isang salita tungkol o against sa China, alam nyo na. Alam nyo na. Kasi ang sabi ni DG, Deputy Director General Malaya ng NICA, sa mga taga-NICA, at saka kilala daw nila kung sino yung mga pro-China senators na tinutulungan pati. Kasi number one, humingi daw talaga sila ng tulong sa embassy. Kumbaga, ikaw yung kandidato, Elaine Apit for Senator 2025. Pumunta ka sa embassy para makipag-usap kay Ambassador Wang na I'm presenting myself, please support me as I'm a candidate for the May election 2025. Ayun lang. So, ilan daw ito, kay Raymond? Ayaw nilang pangalanan. Pero sabi nila, medyo humigit kumulang ang bilang. Kasi siyempre kasi, in fairness sa National Intelligence Agency, pag pumasok ang sasakyan mo sa isang embassy dyan, alam na alam nila yan. Alam nila yan. Kumbaga, na yan hindi na kailangang ipaliwanag Gets na. Sabi nga ng ating mga kababayan. Si senador, pumunta sa kanila. Kahit na anong sabihin mo na hindi naman yun ang napag-usapan, suspect ka pa rin. Yes, may maiisip sa'yo. Lalo na kung hindi ka nariringgan. At saka, di ka man lang very tahimik, sabi nga. Binangga yung ating barko, winater cannon tayo. Lahat na ng panghaharas, may sundalong naputulan ng daliri. Yes. Niha, wala kang narinig sa'yo. Suspect ka ngayon. Ay, alam nyo na. Alam nyo na. Mga kababayan, yun lang ang ating tignan, yung ating mga kababayan na ang pinakamasaklap talaga dyan is yung nandito na sila. Nandito lang sila. Katabi natin itong mga gumagawa ng mga bagay na ito na dapat mag-ingat tayo lalong-lalo na at isa ang Pilipinas sa mahilig sa social media. At ang sasabihin lang natin huwag tayong masyadong nagpapabola. Daming Huwag kayong maniwala sa hindi naman natin sinasabing huwag kayong mag-social media, pero timbangin nyo kung ano yung sinasabi at kung sino yung nagsasalita. At huwag kayong masyadong gullible. Napakahirap mo. Mas okay na ang utak nyo po ay may sarili kayong utak at hindi basta-basta lang nakukumbinsin ng kung sino-sino. Pero kay Raymond, bago tayo mag-commercial, puntahan nga muna natin ang report mula dyan sa Malacanang dahil mayroong 3 Filipino world travelers ang binigyan ng pagkilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Report mula kay RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth.
Sister Ella kay Raymond, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3 Pilipinong manlalakbay na nakarating sa 173 UN member countries na isang pambihirang tagumpay na naabot lamang ng hindi tataas sa 500 katao. Ito ay sina Odette Ricasa, ang kauna-unahang Pilipinong nagkamit ng naturang milestone. Luisa Yu, ang pinakamatandang Pilipinong nakarating sa 193 UN countries at ang pinakabatang Pilipino na si Catch Medina Umandap. Kasama nilang humarap sa Pangulo si Donalito Bales, ang nagtatag ng Global Community ng Filipino World Travelers. Sa courtesy call sa Malacanang, ibinahagi ng 3 kay Pangulong Marcos ang kanilang mga karanasan sa paglalakbay. Humanga naman ang Pangulo sa naging dedikasyon ng mga ito na matupad ang kanilang mga pangarap at gusto daw niyang matuto sa kanilang mga karanasan. Binigyan din ni Bales si Pangulong Marcos ng kopya ng kanyang libro na pinamagatang Gala Adventures of the Most Well-Traveled Filipinos, kung saan tampok ang mga kwento ng mga Pilipinong manlalakbay. Ito si Lef Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Lef Narciso. Samantala naman, puntahan natin si Giselle Del Merong Bulaluhan. Naku po, nasunog yan sa barangay Lapas, Makati at milyones ang halaga ng mga naabo. Giselle Ricafort sa detalye ng balitang yan. Giselle? Lakay Raymond, isang bulalo house nga sa ground floor ng 5 palapag na kondominium sa Primo Rivera Mola Street, La Paz, Makati City ang nasunog kaninang 1:34 ng madaling araw. Itinaas pa sa unang alarma ang sunog bago naapula ng 2:21 ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa Makati BFP, tinataya na 1.6 na milyong piso ang halaga ng mga ari-ari ang natupok sa apoy na posible umanong dahilan ang pumalyang linya ng kuryente sa stockroom ng kainan. Agad namang nailikas at walang nasaktan doon sa mga nakatira sa ibang palapag ng gusali. Pero isang pamilya na may 8 miyembro yung nagpanik at umakyat pa sa rooftop para maghintay ng rescue operation. Naibaba naman agad sila ng BFP at nasa maayos na rin kalagayan at wala rin nadamay sa 35 kwarto na nasa iba pang mga palapag. Sabi ng Makati BFP, walang staff o tao sa Bulalo House na mangyari ang sunog dahil nasa selebrasyon sila ng kaarawan ng kanilang amo sa lungsod Quezon. Ibinahagi ng investigador ng Makati BFP na tumanggi na magpabanggit ng pangalan na bagamat ito ang unang pagkakataon na nagkasunog, nagkaroon na rin daw ng pagsabog ng gasol sa kainan 3 buwan na ang nakararaan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Binabati ng happy birthday itong si Father Milo Malabuyok, ang datihong parish priest ng Talisay, Batangas. Ang bumabati sa inyo ay sila dating si Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, Sarmiento Mendoza family at San Guillermo Parish Core Group. Happy birthday ho, Father Milo Malabuyok. Happy birthday po, Father. Samantala, kay Raymond, babalikan natin ang ilan pang mga balita, mga usapin na mainit na pinag-uusapan dahil ilang days na lang, mukhang 17 days na lang, tama ba ako ng computation? Election na. 17 days na lang ay election na, kaya naman mamaya sa ating pagbabalik, may makakasama tayo sa ating Bakit Ikaw? Pilipinas ang oras, it's 8:34. May dahil nga bilang ng araw bago ang May 12 election ay may mga makakausap tayong mga job applicants. Ito dito sa Bakit Ikaw portion ng palatuntunang Damdaming Bayan ni Mayor Deo Macalma. At ang ating pag-uusapan dito siguro malapit-lapit sa sikmura ng lahat. Uy, by the way, ang daming nagrereklamo sa taas ng binabayarang bill ngayon. Lalo na ngayon na kay Raymond dahil mainit ang panahon. Nagrereklamo na halos daw dumoble. Yes, yung karamihan ng mga bill sa kuryente. Ay yan ay ating pag-uusapan dahil nandito na sa ating studio ang first nominee ng Murang Kuryente Party List. Aba, tingin ko dito ganador number 9. Number 9 sa balota. Gusto ko yung word na ganador eh. Di ba? Pag sa mga ganador, pag sinabing ganador, panalo. Panalo. Ganador. Pakakausap natin. In the meantime, nandito na si dating congressman at dating Bohol Governor Art Yap. Makakausap natin maya-maya lamang. In the meantime, may hanap buhay lang muna tayo.
Balik ko tayo sa ating palatuntunang. Teka, mukhang mali. Ito na. Damdamin Bayan. Sa bahaging ito ng ating palatuntunang Damdaming Bayan, dito ho tayo na nakikipanayam sa mga nagnanais muling manilbihan sa ating pamahalaan. Siyempre, sa panahon ng tapos na yung mga senatorial candidates, ngayon ay nasa hanay tayo ng mga party list. Nabanggit ko na kanina, ang ating bisita ngayon ay ang Murang Kuryente Party List na bakit ko binanggit na ganador, number 9 sa inyong mga balota. Kumbaga, madaling hanapin. Yes. 9. Pag buklat mong ganun, pag baligtad mo nung balota mo, 9 Ando agad. na, bungad na. Hindi na yun nasa dulo pa. Ayan. Pero ang kanilang first nominee ay si dating DA Secretary, naging congressman. Congressman muna. Bago congressman muna. Congressman muna. Hindi po, secretary po ng DA muna. Secretary ng DA. Pagkatapos po Congressman. congressman ng tatlong term po sa 3rd District ng Bohol, tapos naging Governor. po ako ng- Yun. At naging administrator din ng National Food Authority. Aba, talaga namang multiple positions. Ang binabanggit namin si dating DA Secretary and dating Bohol Governor Art Yap. Magandang umaga ho. Anong tawag namin sa iyo? Sec o Gov? Art na lang po. Ako nasanay kasi ako nag-gov. Oo nga, siya yun yung anyway, nandito siya at siguro ito, bigyan mo kami ng background, yung ating mga nakikinig Sec, yung paano ito nabuo yung Murang Kuryente Party List at paano kayo napasama dito sa grupong ito? Una sa lahat, magandang umaga po. Boss Raymond, kay Sister El, sa lahat po na nakikinig sa atin nationwide. It's good to be back sa DZRH. Apo. Gusto ko lang po magpasalamat sa DZRH dahil sa matagal na panahon na nagserbisyo rin tayo sa gobyerno. They were always there for us, giving us a chance to explain to the people. So, naalala ko si Manong Joe Taruk, si Apo Lakay, so Deo. So, salamat po sa inyong lahat. Yung Murang Kuryente Party List, number 9 po siya ngayon, no? Sa balota. Ano po to, yung grupo po to ng mga power consumers. At saka ano po to, established mga 6 years ago na po. Tumakbo na po to noong 2019, hindi po to pinalad. Tapos po nung 2022, hindi po sila tumakbo. Late na late po ang imbitasyon nila sa akin. Mga ano na po yun, siguro mga September na po yun. Last year? Last year po, opo. Ako po nung nagtapos po ako sa local, parang sabi ko, pwede na siguro yun. 22 years na rin. Sabi ko, I wanted to go back to law practice. Siguro magnegosyo na rin po. Tapos nakausap ako nung mga power consumers. Sabi nila sa akin, wala tayong abogado sa Kongreso. Sabi niya, buti pa yung mga electric co-ops, meron nangangabogado sa kanila doon. So, nobody's taking care of our rights. So, can you consider? At saka kung pwede, 1 week to go na lang, sir, pwede ba? So, ang bilis naman, ang bilis. Opo. But ano ho kasi dati, nung congressman ho ako, naging chairman ho ako ng Economic Affairs. So, napag-aralan ko rin po yung issue na yan. Tsaka lalo na sa agri po, talagang ano po yan parang magkasama yung issue ng power reliability, yung cost ng power sa food security natin. Dahil tayo, yung bansa natin, 2/3 mountainous, 1/3 lang po yung area for production. If you cannot process, you cannot store, you cannot distribute. Kaya nga mahina yung logistics. So lagi kong pinapaliwanag yan dati pa kasi sinasabi sa akin, ba't hindi tayo pwedeng magaya sa Vietnam or sa Thailand? Pareho yung population natin, but they can feed their people. Lang sinasabi, iba yung terrain. Kung titignan mo sa mapa, yung Thailand at saka Vietnam, halapad siya Malapad. Patag. At saka ang daming mga rivers. So yung tubig mura. Sa atin, mahal. Kaya yung national irrigation natin, pag pinalad po tayong makabalik, isa yan na talagang tutulungan pa rin dapat natin yung national irrigation natin. Dahil imagine right now, ang natin, siguro yung irrigated areas natin nasa 60% lang. So may 40% pa tayo na pwedeng patubigan. Tsaka importante po sa solar power yun. Ayun. So itong sa ngayon ba
kasi nga yung titulo ng party list nyo ay murang kuryente, Sec, ano. Opo. Sa ngayon ba nakikita nyo na especially, sorry to say, dito sa Meralco franchise area, Opo. mataas talaga ang singil? Actually, mababa yung per kilowatt hour. Pero ang pinag-aaralan yung mga china-charge. Yung mga kung ano yung- Oo, may mga Opo, charges yung mga kung ano. Opo. Kaya nga po yung para wala na pong argumento, may Supreme Court decision po dyan. So, rather than argue about it, gamitin na lang po yung NASECOR. Nagkaroon ng kaso yung NASECOR dyan. It's a Electric Consumers Consumer Group. Nagdala po sila ng kaso sa Supreme Court. Tinanong nga po, ano yung mga charges na pinapatong-patong. Oo. At nagdesisyon yung Supreme Court. Pinababalik sila ng 20 billion po. So hanggang ngayon, hindi pa po binabalik yung 20 billion na yun. Oo, kasi tama ka, Sec, kasi kung minsan mas malaki pa yung charges kaysa yung mismong konsumo. yung konsumo. Opo. Di ba? Kaya lalo ngayon siguro, yan nabanggit nga kanina, halos dumoble daw yung billing natin. Especially, we are speaking of the dito sa area ng Meralco. Halos dumoble. Siyempre, kasi nga, tindi naman ang gamit natin sa kuryente dahil sa panahon. So, paano i-address yung mga ito? Paano yung pagsamahin ito? Kasi yung titulo ng party list nyo is murang kuryente, Opo. pero nabanggit niya tungkol sa agrikultura at Opo. kuryente. Opo. Ano ito, paano natin... Kalakip. May may connection po talaga. So, ako na-notice ko yon sa food security. Kung wala ho tayong power, doon na lang po sa pagtutuyo. Ako, hindi ko po makakalimutan yung father ni Senator Cheese. Si former Secretary Salvador Escudero. Sinasabi niya sa akin, nako, yung gusto nyong magpapagawa kayo ng mga dryers. Dryers. Hindi yan papansinin. Sabi niya, mas mabuti pa magpagawa ka ng basketball court. Sabi ko, bakit naman po? Bakit? Opo. Sabi niya, yung basketball court kasi, pag hindi yung pinaglalaroan ng mga basket, ano ho yun, pwedeng pantuyo yun ng palay. Magbibilad. Sabi niya, mas magagamit yan. At sabi ko, Manong, bakit naman? All over Asia, nagmo-modernize tayo. Sabi ni Badong Escudero sa akin, kasi yan, mahal ang kuryente. At mahal ang kuryente, mahal kasi ang gasolina. Kaya to put things in perspective, boss, 81% of our power is coming from imported oil. Kaya boss, wala tayong chance. Kaya sinasabing murang kuryente, hindi po bababa yung kuryente pag hindi po natin diversify yung sources ng kuryente. Yun. Kung laging 81% magi-import ka lang ng fuel, patay. So, ang importante doon, yung renewable energy program ng Pilipinas, kailangan palakasin po yun. So, yung solar, tidal, water flow, geothermal. We're one of the world's leaders sa geothermal energy. At marami pong nagtatanong, marami pong lumalapit sa akin. Sabi niya, boss, hindi ba pwedeng buhayin yung National Nuclear Program? So sabi ko, maganda po talaga yun. Yung iba sabi sa akin, delikado, ba't ang sinasabi ko naman, bakit yung Taiwan, laging binabagyo, nililindol? Bakit po yung Japan, bumabagyo, lumilindol? Pero meron silang nuclear power program. Ang Korea rin po. So, yun ang kailangan gawin, i-diversify kasi more players, babagsak yung presyo. Pero Gov, ito po, maliban po kasi dito sa mga concern natin na nabanggit na pag-usapan na natin, meron tayong research na base po sa report ng Ember Energy Org. Noong 2024 po, 79% ng electricity, kuryente sa bansa natin nakadepende pa rin sa imported of fossil fuels na dahilan nga po nitong mataas na singil sa ating kuryente. Ang murang kuryente party list po, ano yung pwede nating magawa? Pwede nating isulong para po yung Pilipinas na ito po yung problema, nagkakaroon lagi tayo ng rotational brownout. Kung matatandaan nyo po noong mga nakaraan, may mga planta tayo na sina-shutdown dahil po sa problema sa kakulangan ng supply, umanipis yung kuryente. Ano po kaya ang pwede nating maging solusyon sa mga ganito po nating problema? Well, komplikado yung sektor dahil iba yung generation, sa transmission, sa distribution. So, tatlong sector po yan na kinatap ng batas. Kasi nung panahon po dati, when government used to handle everything under NAPOCOR,
ang laki po ng umabot po tayo ng 800 billion po yung tinalo ng bayan natin doon. Kaya kung hindi po natin pinrivatize, then mababankrupt po tayo. So pinrivatize po natin, kaya nga nagkaroon ng EPIRA. So ngayon, that is cut into transmission, tas yung generation, tas transmission, tas yung distribution, yung pumupunta na po sa mga bahay-bahay natin. So ang long-term solution, dagdagan po ang players. Kasi kung talagang 87, sabi nga po sa research ninyo, 79% is dependent ka sa foreign sa imported. Wala po tayong magkagera lang doon, di tapos ka na. Patay ka na. So yung local renewable natin dapat palakasin natin. And maybe tanungin rin natin what is the government doing right now to attract investors. Kasi nung governor po ako sa Bohol, nilapitan ako ng Petrogreen, isang company po ng Yuchenko Group. Gusto nilang magpatayo. Tinulungan ko po sa Bohol. Salamat po sa kanila. We now have 20 megawatts there, ng 20 hectares po na solar power plant. Ganda. But ang nga doon, shocker ho para sa akin, nagulat ako na 6 months lang po para maipatayo yung planta. Pero yung pagpe-permit po, 2 taon. Opo. Kaya yun nga, tayo ang problema. Tayo pala talaga. Feeling ko yun ang isa na kailangan. Tulungan po natin siguro yung ERC. Gusto ko yung tanong sa kanila kung mabigyan po kami ng pagkakataon na makaupo sa Kongreso is tanungin sa kanila, kailangan nyo ba na tulong? Kailangan mga experts? Dadagdagan ba natin yung budget ninyo? Sa kayo nagkukulang, bakit ang tagal ng pagpe-permit? Grabe yung 2 years. So 2 years po. Pag kumuha ng permit dyan, boss, ang haba sa lahat ng agencies, multiple agencies ang di kaklaruhin natin yan. Oo nga. Pati agri, tatanungin sa amin, is that agricultural land yung kinukuha nyo? O yung convert pa, yung conversion. Yung DAR. May mga beneficiaries ba dyan? Siyempre, yung DENR. Yung DENR, tapos lahat pa ho ng mga yung mga studies po, yung mga environmental clearance certificates nila. Tapos yung LGU, dadaan ka. Hanggang kapitan. Sabi ko, hanggang aso, kailangan pumirma Grabe, yun nga po, yun ang problema. So, we have to shorten everything. Ito sa net metering. Yung net metering system. Tayo po, pwede kang magpalagay ng solar panel. Sa bahay. Yes, sa bahay. Papa-install ka. Kung maraming solar panel ang napalagay mo dahil malaki yung rooftop mo, 200, 300 square meters yung rooftop mo, for example, you will produce not only for yourself. Di pwede ka magbato. Pwede ka magbenta ngayon. Yun lang. Ang tagal nun. Yung magbebenta ka, ibabalik sa transmission, more than a year ang permitting nun. So ang tanong ko nga is, I'm already doing my part for the country by producing my own electricity. Dapat magpasalamat pa kayo sa akin dahil pinagsisikapan ko At pag sumobra yun, at pwede kong ibato sa transmission at ibenta doon, so there are a few issues there. Number 1, but ang tagal before you allow me to sell it back? Parang tumutulong rin ako sa sektor ng power doon dahil rather than ask the generating companies to produce more, ako na nga, tumutulong na nga ako magbato. Number 2, pag binibili ko sa akin, yung presyong charge sa akin pag ginagamit ko, iba sa pag binenta ko. Mura. Mas mura. Bakit? Bakit? Nagpo-produce ako, binibenta nyo sa akin yan ng 7 to 10 pesos. Pag ako nagbenta, 5 piso. 5 piso or lower. Tapos hindi ang bayaran hindi kaagad. Hindi mo alam kung Kaya yung mga issues na yon, kung hindi rin natin kayang mag-attract, allow our citizens to produce their own power. May planta ka, ang laki ng pabrika mo. Laki ng rooftop space mo, so pwede mong lagyan yun ng mga solar panels to produce your own power. Why can't we make it so easy for them to do it? Ba't pahihirapan pa natin? Mga issue na ganyan. So kung minsan nasa gobyerno din yun dapat na yung streamline yung mga ganon, di ba? Malaki. At saka yung binanggit mo kanina doon sa nagtayo sa inyo 2 years yung permit. Bakit hindi niya lang magtayo ng isang one-stop shop dyan at we'll give you 1 buwan. Lahat kayo
Opo. Aprubahan nyo at masimulan na yung kontra. 6 months lang pala itayo tapos wow, talaga naman. Kasi dapat, sir, siguro dapat bigyan natin yung government na within 15 days, if you don't sign, considered approved. Yun, maigi pa siguro. ganon. Yes, so, di ba? para yung ease of doing business natin, hindi naman ease of doing business eh. Admittedly, talagang yung problema talaga natin. once na may pumirma kasi doon, hindi sasabihin na, hindi, pinag-aaralan pa. Normally yun ang normally yun ang katwiran. Yung iba problema, may pinag-aaralan lagi eh. Oo. Ayoko na lang magsalita. Ay, marami ho yan. Pero, dapat, sa tingin nyo, kung ganun yung, halimbawa, nandyan na yung problema ng ganun, paano natin, tutugunan yung ganyang klase ng mga problema? No choice po talaga tayo. Mahaba man yung proseso, kailangan umpisahan at balikan yung EPIRA at saka yung performance ng agency at tanungin din sa kanila. And that is where umaani rin tayo sa galit ng taong bayan dahil ang tagal. So pag ini-interview ko or kinakausap nga ako ng mga tao, ayaw nilang maghintay. Talagang sabi nila, hindi, murang kuryente ka eh. What can you do now na pwede mong pamurahin yung kuryente namin? Huwag mo nang i-discuss yung National Nuclear Program na yan, yung repasuhin pa natin yung batas, babalikan pa natin yung So one of the ways we are also thinking is we are already spending 500 billion in ayuda every year. Nandun na po sa national budget. Ang sinasabi natin, a more efficient way of using the ayuda is possibly can we consider taking at least about 50 to 100 billion from 500 billion, kahit na 20% na lang. Tapos ipasok na yung cash discount sa electric billing ng mga kababayan natin, yung mga qualified beneficiaries. So hindi ka napipila, hindi ka na subject to favoritism, efficient, at saka hindi ka you will hire government employees para magbigay ng mga ayuda sa mga gym, the entire yung logistics po nun, very very costly yung pag-deliver ng tulong. So if we establish qualified beneficiaries, tignan natin, hindi naman lahat tutulungan. Tignan natin sa ekonomiya natin, sino yung... May bracket yan, di ba, Sek, no? May bracket dapat na... Most of the CDNE are really paying around siguro mga 3,000 to 5,000. At yun ang makikita mo talaga na nangangailangan ng tulong. These are people who are working. Ang take home nila nasa 15 to 30. Hindi man nanlilimos, bagkus kung bibigyan natin ng tulong, I'm sure welcome po sa kanila. Makikita mo sa billing nila yun 3 to 5,000 po yun. Nagbabayad ho yun ng buwis. Pero pag panahon po ng bigay ng ayuda, pag nalaman na may trabaho sila, sorry, disqualified ka na. Lalampasan na sila. But they need help. Yes, of course. And they're saying na, kami nga yung nagsusumikap, kami yung nagbabayad ng buwis. Hindi nyo man lang kami matulungan. Sinisip namin, disqualified beneficiaries. Baka yun, pwede ho natin bigyan ng ayuda. Straight na ho yung discount. Kahit na 1,000 naman to, bigyan mo lang ng discount. That's 12,000 a year. Tatanong ko sa mga tao, yung 12,000 makakatulong mo ba sa iyo? Yes sir, makakatulong po yun. Discount pa rin po yun. So ipasok sa electric billing nila. So ganoon ang distribution. Yung national, kumuha ka ng 100 billion, pasok mo sa lahat ng electric co-ops para sa mga qualified beneficiaries. So that's one immediate way. The other way is isa pang mabilis is lagi nagtatanong yung mga tao, bakit ho yung mga iba naka-jumper cable? Ninanako yung kuryente pagkatapos bakit kami nagbabayad? So kami, boss, yun yung tinatawag na system loss. Ang laki. Yung system loss na yan. Ang sarap Ang sarap po nung system loss na yan dahil kahit na nakawin, pakialam, bayaran yung lahat yan. So ang tanong ng taong bayan kami, nagsusumikap kami magbayad. Tapos pag hindi kami nagbayad, mapuputulan kami immediately. Tapos pag may overcharge, hindi rin nagbabalik yung pera sa amin kaagad. Taunan. So, yun yung mga issues na kung gusto natin immediately, i-lower natin yung systems loss. Kasi sa systems loss ngayon, pag private utility kayo, you're allowed to deduct 6%. Umabot ng mga 6% yung charges. Pag electric co-op kayo, 12%. Baka naman pwede natin every year bawasan ng 1%. 1%. Tignan lang natin. Pero
yung mga tao nagagalit po doon. Bakit po charge sa kanila yung nakaw po ng iba? Kasi yung ngayon nung una, hindi rin, well, kung minsan yung iba kasi ang pakiramdam yung kapitbahay ay naka-jumper, okay lang. Siyempre, kung minsan kapitbahayan eh. Kaya lang, lumalabas doon sa bill natin na yung kumbaga, di ba, yung paliwanag nila na kapag kapitbahayan at may naka-jumper, isa, dalawa doon, sinasalo nyo lahat yung dapat na kuryenteng bayaran din nila. Tayo mga kapitbahay nila yung mga tagabayad. Yan banggit mo nga, Gob, yung pag ikaw at hindi ka nakapagbayad, pinutulan ka ng kuryente, bago maibalik, ang tagal pa. Hindi yung immediate na nagbayad ka man, maya-maya nandyan na yung magkakabit. Di ba, binabaligtad yung metro. Hindi agad babalik. Mag-aantay ka ulit ng... So, talagang medyo masaklap ang kalagayan ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng kuryente. Saka boss ako, I've never read my electric bill. Have you? I never read my electric bill. Ako rin. Until I decided to be first nominee po, hindi ko po pinapakailan. Basta nakakita po ako ng billing, nagkukuhumag bayad. Sa takot mo eh. Kasi baka maputulang ka eh. Opo. Pero doon po sa billing na yon, 11 line items po yun na hindi mo maintindihan. Ang haba. Yung metering, charge sa'yo. Yung buong system to maintain the meters, charge po sa atin yun. Yung nagbabasa nun, charge sa atin. Yung management, lahat po. So sabi ko, ang ganda ng negosyong to. Parang maliit na yata yung pinasukan natin. Sabi ko, kasi dito po, lahat you are allowed under law to charge everything to ensure that you make a profit. That is in the IPIRA and that is legal. So ang question nga doon is, if we're allowing that because we want them to succeed, gusto natin na madagdagan sila. Huwag naman yung sobra na you take advantage of us. Kung wala tayong abogado sa Kongreso, yun nga yung challenge doon, who will study those portions of the law? Yun. Okay. Pero Gov, bago tayo sa iba pang mga tanong, may mga pitatanong pa sila kay Raymond maya-maya. Pero mayroon pong magtatanong sa inyo sa labas ng ating himpilan. Opo. At nandyan po ang ating reporter na si RH23 Edwin Duque. Edwin, sino ang kasama mo at ano ang katanungan niya tungkol kay dating DA Secretary at dating Bohol Governor RT Yap? At saang lugar kayo ngayon? Edwin? Miss Elaine, isang taga-Bohol din itong interview natin. Andres Anagon. Meron siyang itatanong. Dahil sabi niya marami na raw nangako mura. Pero tatanong, ano itatanong mo kay dating Governor Bohol? Mukhang nadala na to eh. Busina muna, taga-Bohol ka ha. Easy lang ha. Oy, Ikso. Kauban ta. Magandang umaga po. Maayong buntag. Ano pong may nyo para mababa yung singil ng kurente? Yun nga po yung sinasabi namin kanina. Kung manalo kayo. Yung nga pong sinasabi natin kanina, dapat madagdagan talaga yung producers po ng kuryente. Dahil pag marami po nagpo-produce, babagsak po yan. So, but in the meantime, dahil po maiinip yung mga taong bayan, baka naman yung ayuda, pwede nang idiretso na po sa electric billing ng qualified beneficiaries as a discount. So dalawa po yan, may long-term solution tayo at may short-term solution tayo. So tignan po natin kung saan po tayo papalarin. Ba't kailangan makaupo muna? Kaya Kuya Andres, alam mo na. Kuya Andres, matanong kita, magkano ang billing ninyo ng isang buwan? Magkano ang bill nyo sa kuryente isang buwan? Nasa sir, wala naman, mahirap lang po kami. Ventilador lang, nasa 1.5 isang buwan po. Ayun, yun ang binabanggit ni... Ventilador lang, 1.5? Ventilador lang. Binabanggit ni Governor at Sec Yap nga, kung yung bawasan natin yung ayuda at doon at itulong doon sa mga ganun, di ba yung level na ganun, Gov, no? Opo. Yung nasa 1.5, yun ang gusto mong tulungan eh. Yung 1.5 kasi po yung mayaman, makikita sa bill eh. Pag kaya niyang bayaran yung 10,000, nakadalawang aircon ho yun, alam mo kaya, can afford. Pero yung mga taong nagbabayad ng 1,000 to 3,000, alam mo, yan yung mga nangangailangan ng tulong. Kailangan ng tulong. Sila dapat unahin. Yan. Opo. Kuya Andres.
Sir, ma'am, kung sakali bang manalo, ano ba ano? Kaya natin yan, Kuya Andres. Kuya Andres, marami na kasing nangako na Marami Oo. na nga ako. Kaya nga po, tama kayo, Mm. Manong. Kaya nga kami, ayaw namin mangako. Ang sinasabi namin, may posibleng solusyon. Ayun. Hindi po kami nangangako na magpapatawag ng hearing, meron pa tayong pako-contempt, may aawayin pa tayo. Nandun na po sa budget natin yung 500 billion na nagsama-samang mga ayuda po yon. Ang suggestion lang po natin, an efficient way to use the ayuda. Kasi right now, yung pagdi-deliver po ng ayuda na yun, napakamahal po para sa gobyerno. Ilang billion rin po ang ginagastos natin sa sweldo, sa gasolina, sa panahon po. So hindi kaya po ba pwede kahit na meron po tayong 100 billion lang na idiretso po as a cash discount to qualified beneficiaries. And na-compute na po namin yan na kung 24,000 ang maibibigay na discount, that's about 4 million families. So kung 12,000 po per year, that is around 8 million families. Ang magbebenepisyo. Opo, so mga Andres, hindi po pangako yun. Ang sinasabi namin, the solution is there kung aaksyonan ng mga congressman yan. Hindi naman gagawin kung walang nagmamalasakit na ipaliwanag at ipaglaban. So, Manong, di sa nagsaad no? Hindi tayo nangangako. Ayaw natin mangako. Nandun po yung possible solution. So sana mabigyan tayo ng chance na trabahuin po yun. Sir, sana po manalo kayo sa dating na halalan. Daghang salamat, Manong. Sa tabang nimo, kaluy sa Ginoo. Magsama kaming mga mga driver ng PUG para manalo kayo. Salamat. Driver si Kuya ng jeep. Ayan. Salamat Thank po. you, Kuya Andres. Mabuhay po kayo. Thank you, Edwin. Ayan na si Kuya. Si Kuya ang matamdamin. At taga-Bulto, kababayan ni. Madamdamin si Siyempre. Kuya kasi marami na nangako sabi tama din niya. naman Yan sabi ko nga lahat ng nangako at saka ipinangako, di ba? Anyway, thank you. Salamat Edwin Thank you, Kuya Edwin. Andres. Salamat sa inyo. All right. Yan. So, siguro yun yung parang yung saturation point ng ating mga kababayan. Parang nasagad na. Opo. Na Kaya actually parang hirap po silang parang pare-parehas kasi sila nang sinasabi. Parang ganun po ang lumalabas Ay, malakay pag nagla-live kami sa Facebook, sa TikTok, grabe yung galit. Talagang walang kwenta ang mga party list na yan. Puro kawatan lahat yan. At hindi natin masisi yun, Rob, di ba? Dito sa YouTube natin. May nag-comment. Sabi, anong pangako? Ano ba? Baka naman kikita ka din lang. Oo, di ba mga ganun? Ako, tinanong ako straight O sabi ko, hindi pa ako contractor. Kasi yan ang tanong sa akin straight, contractor ho ba kayo? Yan ang pinapaliwanag ko po. Under the Constitution kasi, 20% po kasi ng congressional seats allocated po talaga sa party list. So sabi ko, kayo naman ang nagluklok sa mga yan sa una. So ang hamon ngayon, kilalanin nyo po at saka yung uupo. Pag hindi nyo po kilala, minsan nakapaskil sa billboard celebrity. Yung ba yung endorser nila? Yung ba yung tumatakbo? Hindi naman. So yun, wag tayong magalit. Kung sabi ko nga have a little faith, tapos next time magpatawag ng charter change, manguna kayo sa linya, sabihin nyo, tanggalin nyo na yung mga provision na yan sa ligang batas. But because it's in the law so while it is there, ang parang hamon ko rin sa taong bayan, kilalanin nyo na lang at saka yung kausa nila. Kung hindi ka happy doon, hindi mo ibigay yung boto doon. Lalo na yung mga nauna na matagal na dyan, na nangako na din. Yun yung sinasabi ni Mang Andres kanina, na nangako na, pero hanggang ngayon, awa ng Diyos. Pa rin. Mangangakuli. Ganda yun. Gagamit ko yan. Wala, medyo just to make it lighter kasi medyo yung talaga binanggit ko, kita mo yung yun lang jeepney driver pala si Mang Andres. Talagang siyempre kahit naman tayo talagang pagdating sa mga kasi di ba Gob, diyan yung di ba kuryente.
tubig. Wala Yung kang mga laban. ganyan. So, talagang wala eh. Kung nandyan yung bill mo, pag hindi mo binayaran, putol ka. Putol ka. Wala ka naman choice na, ay, mas mura dito. Di ba? Yes, so wala kang option na. Ay, kaya ano ko, ito yung, alam mo unlike sa ibang, di ba, yung mga app, ay, ito dito ako mag-subscribe kasi mas mura. Yun. Di ba, yung mga ganun. Wala tayong ganun eh. So, Gob, okay, Gob, dito sa ating mga so, para lang mapasimple yung ating pag-uusap, babanggitin natin muli at yung issue ng murang kuryente, nabanggit nyo na merong long-term, merong short-term solution. Paano nyo ito yung pag-iikot ninyo, paano nyo ito ginagawa? Ito, direct kayo sa local o sa tao na mismo nakikipag-usap? Kaya pumunta ho kami sa social media dahil napakahirap kung iisa-isahin nyo po. Ang takbo po ng party list para pong senador eh. Oo, nationwide yan. Nationwide. So ako, umuwi na lang ako sa Kabisayaan dahil doon po ako naging governor, nag-congressman ako. So humihingi ako ng tulong sa mga kababayan ko sa Bohol. Humihingi rin po ako ng tulong dun sa sa Cebu dahil marami sa kanila kilala ko po. But of course ang hopefully the entire nation will help. Bakit po? Para naman po sa lahat. Hindi lang naman to para sa Kabisayaan, para sa lahat po to. Ay doon lang po ako medyo nag-focus dahil yun yung mga kilala ko. Kilala ko yung terrain doon dahil ang hirap po. Hindi parang tumatakbo ka ng governor or mayor na alam mo yung teritoryo mo, yung congressman, alam mo sino yung kapitan na lalapitan mo. Dito mahirap. Hindi niya po alam kung saan kayo huhugot ng boto. At saka first time na sumali kayo sa ganitong klase na nationwide campaign, actually talaga yan, parang senador. Pwede bang siguro para lang doon sa ating mga kababayan, pwede ba niyong banggitin kung sino-sino yung mga personalidad na kasama nyo dito sa murang kuryente party list na ito? Yung second nominee po namin si Attorney Nilo De Pedro po, at yung third po si Attorney Raymond Hinilo. Ngayon pinili ko po mga abogado dahil pupunta tayo sa Kongreso eh. Puro lawyers kayong tatlo. Mga lawyer advocates. So sinabi ko, ang trabaho po ng isang kongresista is repasuhin ang batas, magsulat ng batas, mag-amend ng batas, mag-modify ng batas. So kung hindi mo alam yung trabaho mo, hindi naman po that we are looking down on other professions. But in Congress, you're right, you legislate. Kasi galing ka na dyan eh. Galing ka na dyan. So ang feeling ko po kailangan talaga may professional skill po na maiko-contribute. So kumuha ko ng dalawang partners dito. So yun po ginagawa. Mga abogado po kami. Alright. So hanggang 3 lang pala kayo dito, Gob, sa murang kuryente party list. Actually, ang pinasapit ng COMELEC, 10. 10. Pero 3 lang po ang pwedeng makaupo. Maximum po yan. Oo nga pala, may requirement ang COMELEC. Pero may tanong la kay Raymond. Kaano-ano daw ni Gob si Senator Bongo? Kasi maraming nagsasabi, kamukha ni Gob, si Sen. Sabihin mo lagi akong pinagkakamalan, Diyos ko. Kung saan-saan tayo nung isang araw nga by chance nagsama kami sa isang motorcade. Rizal yan, Rizal. Sa Cainta po. Sa Rizal. Di nauna po akong umabot doon. So hinahanap ko si Mayor Nieto. Nagpapasalamat rin ako sa support ng Cainta po. Pagbaba ko sa city, nagkagulo lahat yung mga tao. Akala nila smile na lang ako eh. Magandang hapon po. Bigla ka naging Senator Bongo eh. Naiya nga ako sa airport, may yayakap sa'yo, tapos magpapapicture. Siyempre, di magpapapicture ka, pero mag-explain ka. Boss, sabihin, ma'am, pasensya na, ako lang po magpapakilala po si Artep. Ayaw mo lang magpa-picture sa amin eh. Magagalit pa. Sabi ko, sige po, si Bongo po. Lahat tayo magagawa. Ganun po talaga eh. Sa ating panghuling bahagi, Gob, anyayahan ninyo pagkakataon para yung ating mga kababayan na suportahan ang inyong advokasya dito sa Murang Kuryente Party List Group. Again, salamat po Boss Raymond, Sister El sa DZRH for this invitation. Ang paanyaya lang po namin sa lahat, hindi lang po to for some specific sectoral group. Ang laban po ng Murang Kuryente is for all Filipino families who need that support at this point in time dahil
damang-dama na po natin yung hirap ng mga kababayan natin. When I go around campaigning, I see them happy. They try to make the best of the situation, but bakat na bakat po sa mga mukha nila yung hirap. Ako po yung nag-grab every now and then because gusto ko po malaman yung pulso ng bayan. Ganun din po yung sabi nila. Yung driver ko kahapon, si Ryan, ang sinasabi lang niya, makatikim lang ako ng aircon. Can you imagine? Hindi pa siya nakakatikim na matulog sa aircon. Oh, grabe po yun. Yung kasama ko po, yung kasambahay ko po, yung cook namin sumisweldo, okay, we try to give her the best. O, sabihin na, 12,000. Pero yung binabayaran, 2,500. Sa kuryente? 12,000 sa 2,500. So, ano po kung maiiwan? Yun. Gamot. Kahit na yung pagpasyal na lang ng pamilya, hindi po ba importante na magbanding ang pamilya, makalabas po sila, mag-enjoy sila? Hindi po posible, mga kapatid, at the way we're being charged. So, ang punto ngayon, wala po kasi tayong nakafocus na group sa Kongreso. Kaya ang paanyaya po namin at yung hinihingi po namin is, why don't we study this? Magkaroon tayo ng abogado sa Kongreso. At yung murang kuryente, handa po yan. And we will advocate long-term solutions and short-term solutions. Yung short-term solution nga, kung pwede, yung ayudang binibigay ng gobyerno, idiretso na po sa discount sa billing ninyo. Magpatayo rin tayo ng mga free charging stations where it's really needed. Yung long-term solutions, dagdagan po natin yung players. Buhayin po natin yung National Nuclear Program. So, meron po tayong framework na susundin. So, I hope na hindi po ang tingin is nangangako, pero murang kuryente, may plano po. Pababain po ang kuryente natin. Right. Well said, Secretary and Governor. Si dating DA Secretary at dating Bohol Governor Arthur Yap. Inuulit po natin, murang kuryente. Number 9 po. Party list, number 9 sa balota. Madali hong hanapin. Yes. And with that, salamat sa inyong pasyal at good luck sa murang kuryente party list na number 9 sa balota at good luck sa inyo sa darating na Mayo. Salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Magbabalik ho tayo 9:26 ng umaga. Daming bayan. Oy, balik tayo sa ating palatuntunang Daming bayan. asa ng ating mga reports. Standby na yung ating mga kasamahan. Sino ang nasa ating linya? At magandang umaga pala kay Kuyang Els Bartolome. Laging nakatutok dito sa DZRH. Oo nga. Binanggit ba niya nasaan si Kuyang Els ngayon? Hindi niya nabanggit pero nakatutok sa Tarlac atin. Ba o nasa Mindanao? Mukhang nasa Tarlac siya ngayon, Lakay Raymond. Ayan. Musta si General Nick Bart? Yes. Itong mga to hindi nakakalimot. Nagpapadala to ng makakain. Huwag mo pariringgan si Kuyang Els ng ganyan. Ay, ayaw. Actually, masama yan paringgan, Lakay Raymond. Masamang binibiro yung mga yan. Masama ring biruin. Tinototoo Manggagaling pa sa Mindanao yan. Yung sa nilang farm ni General Nick Bart. Hindi ko alam kung bumabalik dito sa election si Doc. Yung si Mrs. Bartolome. Ayan, dyan sa Cotabato. Ayan, magandang umaga ho dyan sa inyong lahat at sana'y hindi tayo mapadadala doon sa ibang mga lugar na mayroong mga medyo masaklap Elaine, yung di ba yung yung nangyari sa latest, yung nangyari sa Rizal, Cagayan. Yung kanilang mayor ay Lakay pinatay Raymond. habang nangangampanya. Mayor pala na tumatakbo rin at the same time incumbent ay mason pala ito, Lakay Raymond. Nakahapon nagulat sila kay na may ganung balita. At nakakalungkot. Yung bayan kasi ng Rizal, medyo bundukin na yan Malapit sa boundary ng Cagayan at saka Apayao. Ayan, yung area na boundary. Yan. From Tuguegarao to Tuao, then up to Rizal. Hindi pa ako nakararating dyan. Ito ay medyo na ba siya, Lakay Raymond? Kumbaga sasadyain na talaga yung lugar na to? Medyo sasadyain at lalong-lalo na yung reklamo at dati ng mga local officials dyan sa Cagayan na sa tagal-tagal daw yung mga siga ng Cagayan.
tatatlo pa lang ang tulay na tumatawid sa Cagayan River na naipatayo nung sinaunang panahon pa. Noon pa. Oo. Compared sa Isabela, na dumami na yung kanilang tulay. Kasi alam mo yung ganun kasi kung ang lapit mo na, kita mo yung kabila. Oo, wala ka namang tulay. Pero hindi mo maabot. Oo. So doon ka sa iikot sa napakalayo. Pero now, meron na, nakikita ko may mga tulay na dyan. Mas mabilis ng, halimbawa, dyan sa Rizal na binabanggit, kung galing ka ng Northern Cagayan, mas mabilis ng pumunta. Instead na iikot ka pa sa capital town. May mga shortcut na. Ayun. Pag may mga tulay. Yun nga. Kaya kung minsan din ay yung pag-unlad ng isang lugar, kung walang sapat na infrastructure talaga. Wala, oo. Hindi kaya totoo yan, Lakay Raymond. Kasi napakalaking bagay, katulad na lang sa mga magsasaka, yung farm to market road. 'Di ba? Napakahirap kapag paano mo naman dadalhin yung produkto mo? Wala ka namang matinong daan. Minsan kailangan mo pang maglakad ng napakalayo at karga-karga mo pa yung produkto. Pagdating doon, bulok na yung gulay mo. Kumbaga, lanta na. Hindi na fresh. Hindi na, yan nga yung kasi ang nangyari dyan sa farm to market roads na yan, naging my farm. From my farm to market. Yun yung masakit Kaya tama yung sinasabi ni Secretary Artiap na. Hindi ako kontratista. Kasi yun ang tingin sorry to say, na yun ang tingin ng marami doon sa ibang mga tumatakbo na hindi, gusto mo lang kumita. Oo, no? Parang, actually marami nga dito sabi nga, puro lang naman salita yung mga yan. Hindi naman natin masisisi yung mga kababayan natin na magsasabi sila ng ganun. Ikaw ba naman pangakuan ka sa tagal ng panahon mong nabubuhay sa mundong to? Lahat ng sabi nga, inangako na, gusto mo pa to pa rin. Ayun, diba? Kasama din yan. In the meantime, sa oras na natin, bahagi ito natin palatuntunan, may mga reports tayong tatanggapin. Unahin natin itong report mula sa Kamara de Representantes. Maganda ito. Dahil meron daw hong misa na isasagawa doon sa Tacloban, Leyte, bukas. Kasabay nung araw ng libing ng Santo Papa. Yun doon sa schedule ay, Saturday bukas, 4 o'clock dito sa atin. Yes, hapon yan dito sa atin. Hapon sa atin, pero sa kanila ay 10 o'clock ng umaga. Doon gagawin ho sa Vatican. Siyempre, ang buhay ng mga taga Eastern Visayas ay laking kanilang pasasalamat nung siya ay dumating nung taong 2015 dyan sa Leyte. At ang detalye ng balitang yan mula kay RH12, si Milky Rigunan. Milky, magandang umaga. Magandang umaga, Lakay Raymond at Sister L. Isang misang idaraos para kay yumaong Pope Francis sa Tacloban City, Leyte, bukas, Sabado, araw ng kanyang libing. Ito ang paghinumdom at tribute of gratitude na gaganapin sa tarmac ng DZR Airport, dakong alas 2:30 ng hapon. Inaasa magtitipon-tipon dito ang mga residente ng Eastern Visayas at lahat ay magsusuot ng kulay puti para alalahanin at sama-samang kilalanin ang Santo Papa. Matatandaan na noong January 2015, bumisita si Pope Francis sa Tacloban na noon ay ground zero matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Matapos nila ang 10 taon mula noong bumisita si Lolo Kiko na isa mga residente ng Tacloban na sabay-sabay na sabihing, "Damo nga salamat, Pope Francis, di ka namon makakalimtan." Ang pagtitipon na hindi lamang para magluksa, kundi pasasalamat din sa Santo Papa. Sa mga taga-Tacloban, nagbigay inspirasyon ng Santo Papa sa milyong-milyong mga tao matapos ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, ang naging pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban ay inspirasyon para muli silang bumangon matapos ang matinding kalamidad. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, RH12 Milky Rigunan, at good luck dyan sa paghinumdum na gagawin bukas dyan sa Tacloban. Samantala, sa iba pang report, ang Philippine National Police pinaigting naman ang pagbabantay sa eleksyon. Kasunod nga ng pagpatay sa mayor sa Cagayan at pagbabanta naman kay DZRH correspondent, provincial reporter natin, provincial correspondent rather, na si Romy Gonzales dyan naman sa
ang nagbanta sa kanya, Lakay Raymond, itong congressional candidate. Kandidato sa Abra. Sa Abra. Alamin natin ang report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Tuloy na iniimbestigahan Lakay Raymond at Sister L itong pampansang pulisya ay iba't ibang suspected election-related incidents, kabilang na itong bagong pagpatay sa isang alkalde sa Cagayan at pagbabanta nga sa isang DZRH reporter mula naman sa lalawigan ng Abra. 17 araw bago ang halalan, tiniyak ng PNP na paigtingin pa nito ang mga operasyon para maiwasang matuloy parasan ang iba pang mga insidente sa buong bansa. Sa Cagayan, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya kaugnay nga ng hinihinalang pag-sniper kay Rizal Mayor Joel Ruma. Kabilang sa mga inaalam ngayon ng PNP ay kung saan din nanggaling yung iba pang putok ng baril sa insidenteng ikinasugat pa ng 2 katao. Sa Abra naman, sumaklolo na rin ang Media Security Vanguard, katuwang ng Presidential Task Force on Media Security para sa pagkasampa ng reklamo ni Provincial Correspondent Romy Gonzales. Hindi pa umano'y pinagsasawalang bahala ng PNP itong banta kay Gonzales ang sinasabing nanggaling nga sa isang congressional candidate na posibleng makasuhan ng grave threat batay umano sa tinawag ng PNP na matibay o malakas na ebidensya. Nanawagan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga politiko na itigil ang mga katulad na pagbabanta at panatilihin ang peace and order maging ang paggalang sa proseso ng halalan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Samantala, Pope Jeep na ginamit noong papal visit sa Pilipinas ni Pope Francis noong 2015. Inilibot naman daw yan sa ilang mga simbahan dyan yan sa lungsod ng Maynila. RH29 Boy Gonzales. Boy? Sister Ella, kabilang sa mga pinunta nito ngayong umaga, itong Basilica Menor at Pambansang Gambana ng Jesus Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Ang sasakyan ay na jeepney style, natatak Pinoy na nagpapakita rin sa kababaang loob ng Santo Papa. Sa Pope Job, yung Pope Jeep, inilagay din yung isang malaking life size na ni Pope Francis. Maraming nagpalitrato rito tulad ng mga deboto ng Black Nazarene na nagsimula sa Basilica Menor ngayong huling Biyernes ng Abril. Sinabi ni Emil Lorenzo ng Armored Transport Plus Incorporated, iniling ng mga simbahan na mailibot ang Pope Jeep kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Kaya pinelserba at inilagaan nila ang naturang Pope Jeep sa bahagi ito ng kasaysayan at sinakyan ng Santo Papa. Mamayang hapon naman, ang Pope Jeep ay dadalhin sa San Antonio, Paris at sa lungsod ng Makati. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas. Kuya Boy. Una sa Pilipino. Kuya Boy, so maglilibot pa sa ibang mga simbahan yan? Ang nakaano lang, pagkatapos dito sa Quiapo, dadalhin mamayang hapon naman sa San Antonio, Paris sa lungsod ng Makati. Bukas, saan pupunta yan? Bukas, walang binigay na schedule. Itong pamunuan ng simbahan ng Quiapo. Malalaman din natin yan, baka bukas iikot din itong naturang Pope Jeep at pinreserve kasi nila ito yung ginamit noong 2015 na. Yan ba yung gawa ng yung locally manufactured? Oo. Gawa ng Saraw? Gawa ng ng Saraw. Armored Transport Plus. Armored Plus ang gawa niya. Yan, okay. Sabi ni Emil Lorenzo, yung Pope Jeep na yan, yun ang ginamit. Okay. Salamat, Kuya Boy. Balik sa iyo, Lakay Raymond. Daming Lakay Raymond, meron lang pala tayong correction. Mukhang yung time ay ito, sinend sa atin ni Ma'am Ellen Fulido. Hi Ma'am, good morning. Watching siya sa atin. Alas 10 sa kanila, pero sa atin ay alas 4. Tama, alas 4 dito. Hapon. Madaling araw. Hindi, hapon. Madaling, sa ating Google ay hapon, parang ganun din. Hapon. Madaling araw. Mauuna tayo ng hapon. Mauuna tayo ng 6 hours. Ba? 6 hours. 6 hours. Pero parang tama, alas 10 doon.
plus 6. 4 p.m. nga siya sa Pilipinas. 4 p.m. Okay. Hapon. Yun. So Hapon. medyo na-confuse lang tayo sa time pero hapon siya dito sa Pilipinas. So bukas, umaga doon sa kanila. Umaga. Kaya ngayon ang sabi nung isa naming isang yung kumari doon, si Maring Vilma, nag-lockdown na daw ang Roma. Actually, Roma, hindi lang Vatican. Yung mismong Roma. Yung City of Rome. Dahil dumarating na yung mga US world leaders maliban kay kasi US. marami, ni-expect na natin yan, world leaders pupunta dyan. President Trump, kaya si President Bongbong. Yan, nagdadatingan at sobrang haba na daw yung pila. Nababakasakali na makapasok pa doon sa Basilica para masilayan ang labi ni Pope Francis. In the meantime, 42 mga bagong electric mobility unit ng Valenzuela PNP pinasinayaan. Detalye ng balita kay Edwin Duque. Edwin. Well, Raymond, inaluhan ngayon ni DLG Secretary Juanito Rimulya, Senador Tito Soto at Police Brigadier General hindi pala tumating itong si General Romel Barbel, kundi ang ganyang representative ay si Chief Directorial Staff Lieutenant General Edgardo Ocobo. Kasama na rito ang iba pang mga opisyal ng NCRPO. Ito'y kaugnay pa rin sa 41 bagong mobile patrol electric service ng Valenzuela Police. Ito ay di na kailangan ng gasolina dahil kauna-unahan ito na electric mobility unit chargeable sa kuryente na gamit ngayon ng Valenzuela Police. Ang mga bagong mobile patrol ay suporta ng Valenzuela News para magamit ang laban sa mga kriminal at mabilis sa pagresponde doon sa mga operasyon ng Philippine National Police. Naka-parking ngayon itong mga bagong sasakyan ito sa mismong alert center ng Valenzuela upang isa-ilalim doon sa pagbabasbas ng pare at ito ay turnover naman kay Police Colonel Nixon Cayaban at kay NPD Director Brigadier General Joselito Lidon ng Northern Police District. Kasama rin sa mga dumating dito si Senator Sherwin Gatchalian at sinalubog naman ni Mayor Besa Gatchalian at iba pa mga opisyal ng Valenzuela National Government dito sa naturang inauguration. RS23 Edwin Duque nagulat sa Nisa Region sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat Edwin. 9:48 ng umaga. Ang oras na Daming bayan. Grabe, alas 10 na pala, Kuya Het. Akala ko nagpaalam na kami nila kay Raymond eh. Pero eto muna, may balita muna tayo dahil palalakisin ni dating Senator at Independent Senatorial Candidate Bam Aquino ang tulong sa mga mangingisda para mapalaki ang kanilang kita. Sa kanyang pulong sa mga mangingisda sa Pian Capiz, sinabi ni Aquino na mahalagang mabigyan ng fuel voucher ang mga mangingisda upang makabawas sa gastusin sa krudo ng kanilang mga bangka. Nais din ni Aquino na bigyan ng Department of Agriculture ng iba pang tulong ang mga mangingisda, lalo na tuwing may kalamidad at red tide. Bihirang mag-endorso naman ang politiko sa kanyang social media page ang kilalang health advocate na si Doc Willie Ong. Kaya alam mong seryoso ang celebrity cardiologist kapag may napusuan itong kandidato. Makarang sa publiko ang kanyang laban sa sakit na cancer. Matatandang nagpahayag din ng interes sa pagtakbo sa midterm election ng doktor. Pero kalaunan ay umatras ito upang mas matutukan ng kanyang kalusugan. Pero kahit may iniinda, inuna pa rin ni Doc Willie na pagtunan ng makaramdaman at daing ng bayan. Kapansin-pansin ang mas hayagang magpapayag ang doktor sa mga hinaing patungkol sa healthcare services o ang kakulangan nito sa buong bansa. Kaya naman naging madalis na lamang sa kanya na i-endorso ang kandidatura ng isang lingkod bayan na alam niya nakikinig sa pulso at pintig ng sambayanan. Itong Martes, April 22, muling ipinahayag ni Doc Willie ang kanyang buong suporta kay Senador Amy Marcos sa darating na halalan na ito ay bilang pagsulong ng kanilang magkatuwang na advokasya para sa mas malawak at abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino.
Samantala, mayroon naman pong nilinaw ang vendors party list dahil wala umanong basihan at malisyoso ang isinampang reklamo ng grupong kontradaya laban sa vendors party list. Ayon kay Attorney Edward Gialogo, legal counsel ng vendors party list, may nauna ng desisyon ng Korte Suprema sa reklamo ng kontradaya. Tinukoy din ni Gialogo ang desisyon ng Supreme Court sa Paglaom versus Comelec na hindi kinakailangan ng magaling sa mahirap o marginalized ang kinatawan ng isang party list group. Hindi umano sapat na batayan para ma-disqualify ang party list kung may negosyo ang first nominee nito batay sa reklamo ng kontradaya. May business is may business pa dyan. At sa usapin na nabanggit ko, negosyo, ito ang Tanduay. Nangunguna pa rin sa merkado at nakapagtala ng 37% na profit surge. Ang detalye ng balitang negosyo mula kay Miss Sofia Gans. Sofia. Nakapagbenta ng mas maraming alak ang Tanduay Distillers Incorporated o TDI noong 2024. Dahilan para tumaas ang kita nito ng 37% sa record high na 2.15 billion pesos. Sa pamumuno ni Lucio Tan III, nakuha ng Tanduay ang majority ng market share sa Visayas sa 70.6% at sa Mindanao na 79.6%. Gayunpaman, bumaba ang market share ng kumpanya sa buong bansa sa 32.2% mula sa 32.9% noong 2023. Malaki naman ang naiambag ng TDI sa record-breaking na kita ng parent company nito na LT Group Incorporated o LTG. Bukod sa Tanduay, nakapagtala rin ng mas mataas na profit ang Philippine National Bank, Asia Brewery Incorporated at Victoria's Milling Company. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 55 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Sofia! At siyempre, yan na ho ang kabuuan ng ating palatuntunan ngayong araw ho ng Biyernes. 25 sa buwan ng Abril 2025. Oy, yung mga may graduation pala ngayon, ha? Congratulations. Dahil hanggang bukas, yung aming si G-Boy ay sa 27 linggo ang kanilang graduation. At muli naman ay pinaparating natin ang ating pakikiramay sa pamilya na si Rowena, yung kapatid ni Ate Elsie Estinoso dyan sa Imus, Cavite. Siya ay nakahimlay ngayon dyan ho sa St. Peter Chapel, malapit ho sa Imus Cathedral. At sa ngalan siyempre ng ating Mayor ng Star City na si Boss Dayo Macalma, ako po si Raymond Dadpaas. At ito naman po si Sister Elaine Apit. Stay safe everyone, God bless po at happy weekend. Ingat-ingat po dahil antindi pa rin ho ng init ng panahon sa labas. Oras natin, pasensya na po, 5 minuto, makalipas na ho ng alas 10 ng umaga. Daming bayan.